sinabi ko bago umabot doon. I'm aiming for 1 million talaga. Toyo, alam niyo yung ginawa ko. Lahat kayo, alam ni Toyo yung ginawa ko. Dinideny lang yan. Ang dami kong death threat, no? Yon, welcome sa aming first episode dito sa Inkwento ni Kapwet. At meron akong gustong ipakilala sa inyo dahil meron akong bisita dito. Pasok ka na dito, my friend! Ako, bakit? Ito yung tropa ko na viral ngayon to. Yo. Viral sa Sama upo muna sila. tayo. Kamusta ka naman, Bullet? Ay, all goods lang, all goods lang. Uy, sakto ah. Siyempre, pinagandaan na kita. Ay, Alam mo naman galing eh. talaga. Alam mo naman gustong-gusto mo yan eh. Kaya pinagandaan na kita. Cheers muna tayo bago tayo mag-umpisa. Cheers muna talaga. O, paano to? Mainit yan. Teka. Cheers sa inyo lahat. Kasi nung nakaraan, lasing ganun. Hindi ako lasing noon. Hindi ka ba lasing noon? Chill lang tayo. Chill lang tayo ah. Mm. Kamusta, brother? Okay naman. Anong pasya natin dito? Ba't nandito ka? Dahil nakita ko dun sa post mo na meron kang ilalabas na parang bagong show. So, ito na yun. Ito yun. Ito yun. So, gusto ko sana, siyempre, ako yung unang-una na lumabas sa show na to. Siyempre, kapwet yan eh. Diba? Talagang dito mo ah. Dito mo gagawin solid yan, ah. solid yan. Oh. Siyempre, Bullet, gusto lang sana kitang kamustahin. Siyempre, about sa mga nangyari ng mga nakaraan. Alam mo, magkasama tayo doon. Oo nga, oo nga. Kakamustahin lang kita. Sa ngayon, okay naman ako. Siyempre, after nung issue, napakaraming lumabas na bashers, alam nyo na. Hindi naman kasi mawawala yun. Expected ko naman na yun. Expected. And, yun nga, although maraming nangyari, hindi lang yung actually, hindi lang yung mga bashers. Yung mga death threat pa ako eh. Kasi, Nagkaroon? ang dami kong death threat, no? Pero kagaya nung sinabi ko, ako naman kasi, kung ano yung nagawa ko, I do my part, I apologize publicly. Naglabas ako ng video, hindi lang isa, dalawa nilabas ko. And pinarating ko sa kanila yung sincere apology ko. And hindi lang yung mga hakbang na yun ang ginawa ko. I even go back to Lipa para harapin yung mga tao at the same time to talk to their father, syempre, ang ama ng lungsod, si Mayor Eric Africa. Matanong ko lang, Bullet, ano ba talaga yung sinimulan ng mga pangyayari? Simulan. Siguro paigsiin ko na lang kasi... Oo, paigsiin mo. Oo, kasi medyo mahaba yung story. Kasi alam naman ng lahat na magkasama tayo dun sa sa Barako Games. Oo, correct. Magkakasama tayo dun. Naging mag-teammates pa tayo. So tayo yung pumasok sa top 19. Top so 19, ano natin, yes. fast forward na natin, tayo yung pumasok sa top 19. Okay? Ngayon, yung nagkaroon ng aberya na ganyan nga, yung nangyari. Ano bang pinakabuong, summarize mo na lang yung kwento. Okay. Para sa kalaman din ng lahat, bago yung top 19, even yung first task na binigay sa amin, nagpunta ako, sumali ko, inaccept ko yung offer ni Boss Toyo na mag-participate, no? Kahit na wala tayong bayad doon. Kasi ako, guys, sinabi ko sa atleta eh. So, bago pa lang ako pumunta ron, I'm aiming for 1 million. Parang pag sasali ko ng competition, I'm not aiming for second or third. I'm always waiting for first. Ano ko yun di ba nabanggit mo wala kang bayad doon? Kasi marami ako nabasa doon na, kasi kaya kayo ganyan, dahil sa TF nyo pa lang, panalo na kayo. Eto lang, disclaimer lang, wala kaming TF doon. Wala kaming TF doon. Kumbaga kasi, bilang kaibigan namin si Papa Toyo, talagang nag-join kami doon. Yes. Usually, meron kaming TF pag nag-a-attend kami ng ganung klaseng mga nagpa-participate sa ganun. Siyempre, part yun eh. Pero that moment, wala kaming tinanggap doon. About mo sa top 19, guys, sinabi ko bago umabot doon. I'm aiming for 1 million talaga. Pero that moment kasi, nung nagkausap-usap, na paghati-hatian na lang yung 1 million. Actually, Teka, Bullet! yes, Ito nga. Correct. Ito. Yan. Baka hindi kasi alam ng lahat. Hindi kasi alam ng lahat. Yes. Ito kasi yung mga nangyari dyan. Yung top 19 na yan, ako yung promotor noon na paghati-hatian na lang yung 1M. Yes. Enjoy na lang natin to. Basta laro, pero kahit sino manalo sa atin, matik.
yan. Ako kasi, pumunta ako doon para mag-enjoy lang. Hindi ko i-expect na makakapasok ako sa top 19. Sobrang hirap. Ultimo yung unang round natin, napakahirap. Isipin mo, yung red light, Red light, red light, green light, tapos naka-sack race ka, na tumatalong ka. Sobrang hirap. Sobraso. Ngayon, nung napunta na kami sa top 19, talaga namang nakita ko yung mga itsura ng kasamahan natin. Kasi ako, pagod na ako eh. Nakikita ko sa itsura ko, pagod na rin ako. Lahat naman halos pagod. Daling araw, doon na tayo eh. Alam mo yung nag-aano sila eh, na sana kahit hati-hati na lang. Sana meron ako mauwi sa pamilya ko. So doon ako nag-decide na kinausap ko silang lahat. Sabi ko, ito mga tol. Sabi ko, para maging happy ang lahat. Okay ba sa inyo na na tayong top 19 para lahat tayo masaya tayong uwi sa pamilya, meron kayong mauuwi. Okay ba sa inyo pag hati-hatian na natin? Oo, yun. So nag-agreean ang lahat. Yes, Nag-agreean lahat. Okay. Nag-agree. Diba, napag-usapan nga natin, sige, para agree talaga ang lahat, sumulat tayo sa papel. Oo, nagkaroon pa ng mga kasunduan. Ang ano nga doon eh, nung nabanggit nga ni Kapwet yun, actually, ako honestly that moment hindi pa ako sang-ayon. Kasi nga, I'm aiming for 1 million. Pero nung blessing in disguise, nung inopen ni Kapwet yun, nakita ko sa mga mukha nila, sa mga mata nila, makikita mo talaga na hindi na sila naghahangad ng 1 million. Ang gusto lang nila, meron silang maiuwi sa kanilang pamilya. So ako, syempre, yung puso natin, alam natin yung hirap ng pamilya. Tsaka meron yata sa kanila, merong cancer yung marami silang. Meron yung para sa pamangkin, yes, marami para silang sa binanggit anak, para sa nanay. So kaya na-decide namin na sige, hati-hati na lang tayo. So kasulatan tayo sa papel. Nagkaroon ng kasulatan. Pero ito pa nga yung binitawan ko salita. Sabi ko, ito mga tol, lalaki sa lalaki. Sabi ko, hindi man natin mapanotaryo itong papel na to, pero yung verbal natin na kontrata, mas matibay yun. Tsaka lahat naman nag-agree naman talaga. Tsaka i-clarify ko lang din yung issue na may lumalabas na mayroong pananakot or walang ganung nangyari. Kasi hindi kami nagbibideo, may mga nagbibideo and even the prod have their own copies. Kasi kinukunan nila yon. So, walang pananakot na nangyari. Kasi sa kanila lahat Tol Bullet, sa totoo lang, ayaw na natin pahabain yung usapan eh. Pwede tayong pumalag doon sa mga sinasabi nila sa atin na tinatakot nyo kasi. Exactly. Kung ilalabas namin yung mga video, baka mapahiya sila. Yun nga eh. Tsaka sa akin kasi on my side, kaya ko manalo. Kaya ko manalo. Especially ang alam ng lahat, all physical, yung mga task eh. Pero yun nga, sinabi ko rin sa kanila na pagka puro physical yan, mahirapan kayo manalo talaga sa akin. But, yun nga, yung in-open up ni Kapwet na paghati-hatian na natin, kung agree kayong lahat, they all agreed naman. Kasi para benefit ng lahat yun eh. And, ang isa pa, maniwala kahit sa hindi, wala kaming planong kunin yung parte namin. Wala talaga. And until now, dapat maglalabas ako ng sarili ko pang statement. Pero syempre, I want to do the honor here na sabihin, especially dito sa first episode ni Kapwet, na wala kami tinanggap doon. Nagkaroon na ng hatian dahil sa ginawa ko, alam kong mali, pinagdudusahan ko yon, nataharapin ko yon. Pero yung magaang sa lobbies, nagkaroon ng kasunduan, nabigay sa kanila. Hindi nga lang yung part na dapat para sa kanila, pero nabigyan sila, wala kaming tinanggap doon. Pero alam mo tol, naawa ako sa sa 17 ba natira? Or 14 na katao? Oo. Pero Tol Bullet, ito nabalitaan ko lang. Kasi, di ba, meron tayong ginawang GC. Pero hindi naman ako active dun sa GC na yan. Nababasa ko lang pagka sumisin ako. Nakita ko doon na ang napagparti-partihan 10,000 bawat isa. Yan, nagulat nga din ako dyan. Sobrang nalungkot ako. Kasi, yung ginawa mo, kumbaga nagsakripisyo ka na rin eh. Di ba? Kumbaga may pinaglalabang ka na para mayroon silang mauwi sa pamilya nila. Pero yung 10,000, napakadaling kitain nun. Kaya nilang kitain. Kaya nila kitain yun. Siguro lahat sila doon, hindi ko alam kung ang hirap kasing mag-judge kasi napag-usapan nila yun before, ito yung pangangailangan nila, ito yung dapat makuha nila. And nasabi rin, nakakatuwa naman dun sa top 90 na yun, at sabi nila na yung ginawa ni Sir Bullet, sobrang risky, ginawa niya yung para sa atin. So dapat makuha natin kung ano yung para sa atin. Then nung lumabas yung 10K na yun, sobra ako nalungkot, pero at the same time, decision nila yun eh. Di ba? Tinanong natin sila eh. So, irerespeto ko yung decision nyo na yun. And kung tinanggap nyo yun,
wala nang kasalanan Wala yung kabila na. doon kasi tinanggap nyo. Mm. Diba? Ako, sa akin, gusto ko makuha nyo yung para sa inyo kasi para mas magaang sa loob ko. Dahil yung ginawa ko, hindi biro eh. Mas malaki pa yung, actually, mas malaki Mas malaki yung ginastos babayaran mo. ko. Diba? Pero, nire-respeto ko yung naging desisyon nyo. Siguro, hindi ko alam kung nabigla kayo or gusto nyo lang talaga may makuha na or matapos na. Tapos na usapan. So, nire-respeto ko yun. Wala na akong magagawa doon. So, yun. Toyo, alam niyo yung ginawa ko. Lahat kayo, alam ni Toyo yung ginawa ko. Dinideny lang yan. Alam ba talaga Kahit na na. Hindi, joke lang. Pagmasagin ko nga lang siya, gagawa. Pag gumawa ng kayo, papasagin ko lang si Toyo. Kung alam ni Toyo yan, iabuli nyo. Binayagan ako niyan. Kaya, kung sino man ang manalo, meron ng party si Toyo, pagpaparty-partihan. Totoo naman po talaga yun. Totoo naman po talaga yun. Para sa kalaman ng lahat. Kasi bakit ako lang binabas yung mga hayop kayo? Mas si Toyo. Pero Tol Bullet, matanong ko lang, ano yung naging lesson mo dito sa nangyari dito? Sa issue nung nakaraan? Naging lesson, actually, marami. Pero bago ko ilabas kung ano yung sa lobbying ko about dun sa naging lesson sa akin, gusto ko munang sabihin na kung ano yung talagang naging dahilan at nag-trigger. Nagpagalit talaga. Kung bakit ko nagawa. No? Ulitin ko mali. Tao lang tayo na nagkakamali. Madalas nating sabihin yan. Pero pag nandun tayo situation, hindi ka na makakapag-isip. No? Pagka nandun na, naghalo na yon emotion na ano na, iba na. Tapos pag may ibang taong involved, may malapit sa yung tao na involved, doon talaga mahirap kontrolin. So yun nga, bago kasi nangyari yon about na pag-usapan na naman natin doon sa dapat sa partihan na hindi nasunod. Backstage kasi, syempre layo ng backstage, nasa VIP kami nila Boss Toyo. Nanood kami. Nag-CR ako twice eh. So may mga narinig talaga ako na nag-uusap-usap na yun nga, na lumabas sa kanila na kasi minanipulate daw ni Boss Toyo yung palaro. Parang na talaga, kung sino na, set up na, kung sino yung mananalo, mga ganun. Hindi lang isang beses. I let it go yung una, hindi ko nga pinansin. Diretso lang ako. And then, for the second time, lumabas ako, may narinig pa rin ako na ganun. So, sobrang sakit sa akin. Bakit? Kasi yung tao nagpakapagod, nagpakahirap. Sobrang unfair sa kanya. Ang dami niyang kinulungan na tao doon na makasama sa Barako Fest para ma-arrange yung palaro na yun, di ba? Boss Toyo yan eh. Di ba? Sisirain ba niya yung pangalan niya? Kahit sabihin mong 10 million pa yan, hindi sisirain yung pangalan niyan. Boss Toyo na yan, yung mga nakakasama niyan, hindi pangkaraniwang tao. Diba? Sila Manong Chabit, nakakasama niyan. Ibang level eh. Para sabihin mo. Hindi para sa 1 milyon. Sa 1 milyon. And then, maghahati-hati pa. Kahit magkano na lang, di ba? So, isa yun sa mga nag-trigger sa akin. Teka muna. Pinayaan ko na eh. Gusto ko nang palagpasin. Gusto ko maglabas na lang ng sarili kong statement. But that moment, naghalo-halo na yung emotion eh. Meaning ko, nakainom ako that time. Pero hindi ako lasing. No? Alam mo pa yung ginagawa Alam ko pa yung ginagawa ko. Pero syempre, may mga pagkakataon na hindi na natin makontrol. Ang nasa isip ko is mailabas, maiparating na mas mabilis sa mga tao kung ano yung talagang nangyari. Kung ano yung dapat. Para matawag at makuha yung atensyon nung nanalo. Diba? So yun ay naging paraan mo? I'm not after dun sa prize. Because kung after ako dun sa prize, that moment na inoperan ako ni Boss Toyo ng 100K, on my own, sarili ko, wala akong hatian, sa akin lang yun. Dapat tinanggap ko na yung 100K na yun, diba? Pero hindi ko tinanggap yun. Kasi I'm aiming for 1 million. Pero dahil nga nagkaroon ng kasunduan at agreement, sinuko ko nga yung 1 million eh. Ano man naman yung 50K. Diba? Hanggang sa nagkabigayan sila, ayun. Hindi ko tinanggap yung sa akin, hindi ko kinuha. Sabi ko, paghati-hatian nyo na lang lahat. Kahit 5 sa mga nagsabi, kahit 5 wala akong tinanggap. Kami doon na-influencer sa top 19, wala kami natanggap. Wala kami tinanggap doon. Para sa kanila, kasi para sa kanila talaga yun. Pero may usapan tayo. Yes, na kung magkaroon man tayo ng parte, is i-donate natin yun. Yes, ganun din. Kaso wala naman talaga. Kaya okay lang. And balik tayo rin sa question mo about the lesson. Lesson is, yes, malaki yung naging impact sa akin nun. Kasi syempre, yun nga, yung tingin sa akin ng tao, sobrang sama ko, sobrang bastos ko. Ulitin ko po, hindi ko binastos ang mga Batanggenyo. Yung Batangas, hindi ko po binastos. No? Meron lang akong gustong sabihin, hali lang yung naging lugar. So, hinarap ko naman lahat yun. Aminado ka naman doon. Sobrang aminado naman ako doon. Na mali. Sa akin nga minsan, meron tayong maling gagawin or magagawa.
para itama yung maling Sa mga nagawa. susunod. Diba? Pero hindi ko sinasabi yun na hindi ko tinotolerate yung nagawin ng iba. No, don't do that. Bakit? Ito yung isa sa big lesson na natutunan ko. I don't know anything about business when it comes to lights and sounds. You know? Hindi ko alam na ganun kamahal, ganun kaimportante. Kasi ang alam ko, yung mga mic is just like, let's say, para sa akin, mahal na eh. Around 10K. Mahal 10K, na yung mic. oo, ganyan. And I didn't realize that there's a such thing na 100K. Yung mic. And then meron palang mas mahal pa. And then I realized na, grabe, kung ako yung lumagay sa position ng mga may-ari or nung nasa business. Magagalit na yun, talaga, no? Magagalit din ako, di ba? Kasi inaalagaan nila yun, ganun kamahal yun. Inalagaan nila, pinagpaguran nila yun. Sila nga parang, may mga nagsabi pa nga sa akin na pinupunasan pa namin yan. Mga source of income yes, kasi nila yan. sobra. Oo. Kaya, yun ang pinaka-big lesson sa akin. Respeto natin, especially sa mga performer. Sana igalang natin yung mga ginagamit natin doon. Kahit ano pa yan, kahit sabihin natin speakers, mic, whatever it is, na involved dun sa lights and sounds, igalang natin. Kasi, the end of the day, pag nasira, magugulat na lang tayo kung gaano kamahal yung halaga. And isa pa yon na naiparamdam sa akin ng industry nila na grabe yung effort tsaka yung paghihirap nila doon para lapas tanganin lang. So yung deeply apology dun sa community ng sounds and lights business. Sobra yan. Yan ang sa mga natutunan ko. And sa isang iglap nga yun, meron akong gustong gawin, meron akong gustong ilabas, meron akong gustong tulungan. Pero yung consequences is, yun, I have to pay for the consequences. So, bayad ako, I have to pay 100K. 100K, yes, I have to pay 100K. And yun nga, dahil yun yung amount nung mic, and ako, kita naman ng lahat, ako yung gumawa nun. So, I have to face it. Tsaka matindi ka. Kasi hindi lang isang mic, dalawang mic ang binato mo. Yung inaayos. yung part na yun, hindi na talaga intentional. Kasi wala na eh. Kumbaga halo-halo na dun eh. And i-clarify ko lang din sa Toro family, Tony Fowler, hindi ko sinadya na matapat sa inyo. Natapat lang talaga sa inyo. Hindi ko kayo pinili. Kasi kung pipili lang ako, ba't pipiliin ko pa kayo, di ba? Doon na lang ako kay Vice Ganda. Doon ko na lang itatapat. So, yun yung natutunan ko. Irespeto natin ang business at mga gamit ng nasa lights and sounds industry sa mga artists. Igalang natin kung nasang event tayo para hindi na umabot or maulit yung ganitong pangyayari. Tama. Ano ba talagang pasya mo dito? Nagpunta ako rito dahil nga dun sa nabasa ko dun sa post mo na yun nga about sa barter na gusto mong makatulong na hindi ka tatanggap ng bayad pero papalitan kung ano yung amount nung gusto mong ipatato sa'yo. So naisip ko na parang ako yung una. Diba? Isang karangalan yan. Makakatulong ka na. Nagkatato ka pa. Magkakatato pa ako. And then magkatato sa akin. Si Kapwet pa, di ba? Kasi doon na, marami nag-o-offer sa akin. Pero walang katulad yung Kapwet eh. Di ba? Kaya gusto ko magpatato ng mic. Teka, Mike, kasi dahil sa naging issue na nakaraan. Mismo. Kasi it will reminds me every day pag nakikita ko yan sa salamin. Kung ano yung nangyari doon, kaganapan. Yung alaala. Yung dahilan. Yung naging impact. In short, ano yan eh? Kumbaga, memory yan eh. History yan, di ba? Hindi, kwento talaga. Kaya pinag-usapan yan, hindi lang sa buong Pilipinas. Even outside, abroad, pinag-uusapan yan. Sobrang dami nagme-message sa akin. Even mga kaibigan ko, nagme-message sa kanila from US, Canada, Australia. Grabe, golf, lahat. Grabe pala yung Sobra yung impact nun. So grabe talaga yung ginawa mong... Sobra yung maoy ko daw na yun. Grabe yung maoy na ginawa Pinatawag mo. nila sa akin ngayon eh, di ba? Maoy. Di ba? Maoy daw. Nagmaoy si Dapat Boss hindi Bullet na doon, di Boss ba? Bullet, Boss Maoy. Boss Maoy daw, di ba? Tayo nyo, maglalabas ako ng merch, Maoy. Pero hindi yun. Seryoso. Ito kasi ang tattoo kasi talaga, hindi naman tayo yung dapat nagpapatattoo lang nang wala lang. Exactly. Dapat lahat ng pinapatattoo natin sa katawan is merong kwento. Yes, may So kwento. ito, yung mikropono dyan saan mo ba itatato? Dito ko sa Dito sa leg. Dapat isa lang, di ba? Kaso dalawang mic yung hinagis ko eh. Kaya dalawang So mic. dalawang mic magkabila. Kabilaan. Di ba? Magkabila na natin. Kaya ba? Pwede naman. Yun. Ayos. Ba't di natin lagay dito meron ka ba sa gitna? Meron pa sa gitna. Kaso mangyayari isa lang. Pagka nilagay mo dito, ang pangit tignan nun. Para ako sumusubo ng mic.
Diba? Pangit naman tignan nun. Tol, wag ganon. Hindi, bagay din kasi nasa gitna yung itsura mo, gumanong ka. Oh, di ba hinagis? Okay nga yun, hinagis ko. Kaso yun nga, baka mamaya, pagka gumanon ako, baka pag yuko ko, masubo yung mic. Pangit naman tignan nun, tol, di ba? Pero seryoso. Goods yung idea mo naman. Seryoso. Ano to, naging kwento to ng buhay mo. Oo. Na napag-usapan ka, na-issue ka. Yes. Tsaka Tsaka, okay yun. tsaka ano, kapit, alam mo, yung mga magtatanong, bakit Mike? Singer ka ba? Rapper ka ba? Di ba yung mga ganon? So, yun yung magandang part doon na may kukwento. Ano sagot mo doon? Alam mo, ako yung magtatanong. Oo. Bakit Mike? Singer ka ba? Rapper ka ba? Yun na nga yan. Nagmahawi kasi ko dyan. Yun yung maganda. Barako Fest. Kasi actually, pag nakita yung mic, walang ibang, Barako Fest. So, hindi na ako mag-explain. Search mo na lang sa YouTube. Search mo na lang sa Facebook. Search mo na lang sa TikTok. Lalabas yan. Kasi lahat ng i-search mo ngayon, pag nilabas search mo, especially sa TikTok, Barako Fest issue, wala ba makikita kung di mukha ko tsaka yung dalawang mic na nasa ere. Siyempre, dalawang mic ang ipapatato mo. Ready ka ba? Oo naman. Siguro, tansya mo, mga nasa magkano yung ganong tato? Kung okay lang sa'yo, puri ko na lang. Hindi naman ako mahihiya kasi marami kong kaibigan na artist. Most of my tattoo kasi it's sponsored, no? Even here and abroad, all is sponsored mostly. So, pero may idea ako syempre kung magkano. And I know when you make your tattoo, especially with a guy like you, no, na may pangalan sa industry, it comes with a price, syempre. So, siguro, Kasi hindi kita kaya i-sponsoran ngayon dahil nasa first segment tayo ng kwento ni Kapet. Naintindihan ko naman yan. Siguro, I think, para sa akin, kung i-rate ko yung Yung tattoo na gusto mong pagawa. Gusto kong ipagawa, and yung gumawa. Diba? Kung doon ko i-rate siguro, I think kahit maliit lang siguro yung papalagay ko both side. Siguro around 3-4K each, no? Mga ganun siguro. Para sa akin, Kasi, kapwet yan. Ako kasi, pag may pangalan, alam ko na hindi, pag nagpalagay ka kasi ng tattoo, karamihan kasi ang naiisip nila is, okay, baratin mo hanggat pinakababa. Though, don't do that dun sa mga artist. Kasi, alam nyo, balat nyo yan eh. Pagka umuo sa inyo yung artist na hindi ganun kahusay or mahusay man yan, disrespect yun. And ang mangyayari kasi is, kung magkano yung kaya mong ibayad, yun lang itatapat doon sa tattoo mo. So, pag nakalagay na yan, hindi na mababago yan. Diba? So, para sa akin, wag nyong baratin. Wag nyong isagad kung magkano yung kaya nyong ibaba. Kasi balat nyo yan at the same time pagpapaguran ng tao. Para sa akin, Tsaka ano yan, parang investment mo sa sarili investment, mo yan. yes, investment. Sobra. Sarili mo yan. Sobra Sabi nga investment. ang kayamanan, ang mga napundar mo, hindi mo mabibitbit sa hukay. Yes. Pero yung tattoo mo, Yes, kasama mo yan. Kasama yan. Oo, Totoo. kasama mo yan. Saka syempre, ipapakita mo yan, makikita ng mga tao. So, yun nga. Para sa akin, yun yung amount. So, Magkano? 4K each? 4K each para sa akin. So, Hindi, total, tropa naman kita. Anong kaya mong ibigay? Anong kaya mong ipalit dito sa tattoo na to? hindi mo ako pagbabayarin. Hindi kita pagbabayarin kasi nga nasa tattoo barter tayo. Okay. Sige. Kung okay sa'yo, meron pa akong bagong cellphone dyan. So, siguro, yun na lang ibibigay ko. Kung okay Patingin sa'yo. ako ng cellphone mo. Yay! Yung mga gano'n, palakpak ah. Ayoko Ano cellphone yan? Ayoko mabagal na PA. Brand nyo yan, syempre. Hindi ko na sasabihin yung brand kasi hindi naman tayo sponsored. Syempre, walang walang... Mo, sealed pa yan. Sealed pa. Bagong-bago talaga yan, syempre. Sealed. Hindi ko na sasabihin yung brand, tatakpan ko kasi hindi naman tayo sponsored. Kung okay sa'yo yan, yan na lang siguro. Para sa dalawang mic? Para sa dalawang mic. Patingin ang leg mo. Saan dyan? Saan banda? Kabila. Dito. Pero pa sana akong gustong ilagay dito kaso hindi ko alam kung ano yung... Ako, actually, gusto ko talaga parang dalawang mic magkabila tapos may dalawang kamay dito. Ganun. Sa kabila. Parang, alam mo yon parang hinagis ko yung mic. Talaga. Patingin ako. Diba? Pero kung maglalagay ka kasi ng dalawang mic dito, ng dalawang kamay dito, medyo awkward tignan. Awkward ba? Awkward sa tignan. Sige. Kasi parang ipagsisiksikan mo yung kamay dito sa sa gitna eh. Masabi ko lang, para maintindihan din ng lahat. Nilabas ko kasi itong tattoo barter na to. Ayoko na kasing maningil. Kasi dati, ginagawa ko puro free. Kasi nga, model ko naman sila eh. Yes, correct. Sumisingil ako pagka hindi ko siya kino-content. Oo. So dahil content, parang ex-deal kami. Content kita, free yung tattoo mo. Pero ngayon kasi, ayoko na ng ganun, ayoko ng libre. Gusto ko,
nagkakaroon din ako ng quality. At the same time, yung ibabayad nyo sa akin is mga gamit. So, pwede mong ano. Bigyan ko kayo ng idea. If ever ikaw, gusto mo magpatato sa akin, tumatanggap ako ng bigas, gatas, diaper, marami. Kahit ano, tatanggapin ko. Basta alam ko na yung i-barter mo sa akin is maitutulong ko. Tumatanggap ka rin ba ng chismosang kapitbahay? Bibigay ko sa'yo. Kasi mga chismosa rin yung mga kasama ko dito. Wag na lang siguro. Sige. Okay na sa iyo yung cellphone. Okay na sa akin to cellphone, tatanggapin ko to. Kapalit ng 2 tattoo, mga tol. 2 mic, kapalit ng cellphone. Tapos, etong cellphone na to, kung sino yung walang cellphone sa inyo na nakakanood nito, mag-comment kayo kasi lahat ng mga ibabarter sa akin, isa inyo rin napupunta. Yun yung target ko ngayon. Kaya hindi ako nagkamali na pagpunta sa'yo. Ang dami nag-offer sa akin na gusto akong tatuan. Actually, sobrang dami. Nag-offer sa akin na gusto akong tatuan. Boss B, baka gusto mong tatuan kita ng mic. Ito yan, history yan, trending ngayon yan, pinag-uusapan. There's only one person in mind. Kapwet. Oh, ang sarap naman nun. Okay. Ang sarap mo, Kasama. Boss B. Siyempre. Pero ito usapan. Habang tinatatuan kita, huwag kang magmamaoy ah. Oh, sige. May mic ka ba dyan? Meron. Tago mo lang. Pero hindi 100K yun. Tago mo lang. Pero yung mic. masakit pa rin. Okay, Ayun, let's go. Maraming salamat, Kapwet. Eto na, simulan na natin yung tattoo niya. Huwag na natin patagalin. Let's G. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but I'ma always win. So yun mga kapwet, natapos na ang ating tattoo session kay Boss Bullet. Ano ba masasabi mo dito sa... Siyempre, ikaw yung unang segment ko dito. Ano ba masasabi mo? Bigyan mo naman ako ng ano mo. Siyempre, unang-una, isang karangalan yan. Kapwet na yan di ba? Ako nga yung personal na nagpunta rito Dahil nung makita ko nga yung post mo, siyempre gusto ko, I'm hoping na ako yung kauna-unahan. Ikaw talaga, huwag ka na mag-alala, ikaw talaga. Sinasabi ko, man. Maraming salamat, experience about tattoo. Siguro naman, obviously, dami kong tattoo, di ba? Pinakamasakit talaga sa lahat ng naging tattoo ko is from my neck. Grabe yung ano. Masakit talaga sa leg. Sobra. Ito, sobrang sakit kahit sa yun leg. sa akin, siguro masasabi ko siyang 11 out of 10. Yun. Talaga. So, Grabe. as in, sobrang sakit talaga sa leg. Sobra. Pero ang kakaiba ron, nakakapagtaka ako, is munti pa ako nakatulog. Napakagang ng kamay niya. Kasi Sabi first time niya to na na malagyan ako ng ink sa katawan. Obviously, dami kong tattoo, di ba? Then meron din ako tattoo sa leg. Yung tinatuan to is almost 12 hours. And grabe dami ko na inom that time. Masakit talaga sa leg. Still, naramdaman ko pa rin yung sakit. Sobrang masakit sa leg. Lahat yata ng demonyo tinawag ko dito. Pero nung nag-umpisa tayo, niready ko na yung sarili ko kasi alam ko na masakit talaga siya. Pero I was very surprised nung wala talaga ako halos. Masyadong naramdaman. Hindi ko sinasabi kasi magkakaiba tayo ng pain tolerance. Iba talaga. Maaaring yung nararamdaman kong sakit, di na kaya ng iba. Pero i-compare mo rin sa first experience ko with the tattoo of my neck, talagang napakalayo. Siguro kung i-rate ko ito number 10, ito siguro number 5 lang. 5 lang talaga. Oo, kasi napakagaang ng kamay mo. Ito kasi yan eh. Yun, gaya ng sinabi mo, meron tayong Gaang, grabe. magkakaibang pain tolerance kasi. Pero ito sabihin ko lang, hindi porket marami na kaming tato, is parang, sisiw na lang sa kanya yan kasi marami ng tato. Mali. Alam nyo ba na pag once marami ka ng tato, mas bumababa yung pain tolerance mo. Ay, parang ako. Kasi mas Sobrang alam mo dami ko ng tato, pero mas nasasaktan na ako ngayon. Mas alam mo na kasi yung part na kung saan masakit. And then, pag doon ka ulit tatatuan, nandun na yung Sa mindset mo, nasa mindset mo na, masakit to, kailangan masakit handa to. mo na yung sarili mo. Ganun. Pero, ang isang part doon is, kahit alam namin na masakit, minsan sa pagtulog, narinig namin yung tulog ng makina. Kasi hinahanap-hanap na talaga. Once you have it, talagang it's addictive. Pero kasi ngayon, medyo makabago na kasi tayo eh. Yung sinasabi mo kasing mga tunog, yun yung dati na mga machine na maingay talaga yung Oo, ngayon. So parang mapopobia ka, ito na naman. Ngayon, so, Unlike kasi ngayon, talagang wala nang tunog, wireless na. Oo, tahimik.
Actually, pasensya na kayo, medyo malat ako. And at the same time, ngayon lang talaga ako nagsasalita ng straight full Tagalog. No, I used to speak English kasi, it's too hard for me. Oh my God! It's hard. But I'm trying my best, you know? So, yun, maraming salamat sa'yo, Kapwet, sa syempre, Oh, may mikropono na siya sa leg. Napaka-solid niyan. Tsaka hindi ka pala talaga nagsasalita ng Tagalog. Hindi talaga. Oh. Sana sinabi mo, di sana nag-Englishan tayo dito. Yun nga ang kinakatakot ko kasi baka mamaya pag samasamahin niyo yung mga English niyo rito, mauubos yan. Maubos? Oo, Amerikano nga eh. Australian, nauubusan sa akin ng English eh. Iba pala talaga. Yan sinasabi ko. Basta pag nag-i-English, naghahagis ng mic. Yan ang hindi alam ng iba. So anyway, maraming salamat syempre kay Kapwet sa pagbibigay sa akin. It's an honor. It's a rare opportunity na mabigyan ako ng pagkakataon. I'm the first person na ma-feature dito sa bago mong show. And of course, rooting for the best. Alam ko na magsasucceed itong show na to. And of course, having a best crew, no? Marami kang kasama na magagaling. And syempre, ikaw magaling din. So, sobra. I know deep inside of my heart na this show will be succeed. Thank you. Absolutely. Thank you, Boss Bullet. Ito kasi mga tol, itong segment na to, ito yung kung isa ka sa mga tattoo collector or piercing collector, maaari kang pumasok dito sa segment namin. So, itong segment na to is tattoo barter or piercing barter. Ano yun? Ito lang naman yung na magbibigay ka sa amin ng isang bagay like groceries, bigas, diaper, gatas, wheelchair, tungkod, or ano pa man yan. Basta makakatulong yan sa ibang tao, sa inyong mga nanonood, tatanggapin ko yan. And it's very unique. Kasi yung way niya is not just to earn, but also to provide others. No? Kasi Yes. there's a lot of people outside, that's really in need. So, yung less fortunate, matutulungan niya. Kaya, yun, isang karangalan na isa ako sa magkaroon ng opportunity na maging part ng show. Ito kasi, Boss Bullet, ito kasi yung ginawa kong paraan na, kasi hindi naman ako makakarating dito. Hindi naman ako kikilalaning Kapwet kundi dahil sa inyo. Tama? Yes. Kaya ngayon, ito yun, hayaan nyo akong ibalik kung ano yung mga narating ko ngayon, ibabalik ko sa inyo. Kaya ito yung naisip kong paraan. Which is, ito naman talaga yung goal ko sa buhay. Ang goal ko kasi talaga sa buhay is tumulong, magpasaya. Hindi ko hinahangad na na magkaroon akong magarang buhay. Hindi. Gusto ko makatulong lang ako, magpasaya ako ng tao. Ako kasi yung tao na na alam mo yung kahit mawala ako sa mundo to pero magmamarka ako. May iwan kang legacy. Oo, yun ako. Kaya yun, kung isa ka sa mga tattoo collector or piercing collector, maaari lang na mag-message ka sa amin para lang maging part ka ng segment na to. At huwag kayong mag-alala, yung sa lahat ng mga maiipon ko, ng mga ibabarter, ng mga clients, is sa inyo yan mapupunta. As of now, ito yon tama? Yes. Meron tayong isang cellphone na galing kay Boss Bullet na ipamimigay ko sa inyo sa mga walang cellphone dyan. Mag-comment lang kayo kung wala kayong cellphone sa inyo na to. Pero hawakan mo to. Ito, galing sa'yo to. Ako, ayoko naman na siya lang yung magbibigay ng cellphone. So ako, magbibigay din ako ng cellphone. Kasi sa totoo lang, Boss Bullet, nagbibigay talaga ako ng cellphone. Napapanood kita eh. Oo. Sa mga nakakapanood, ikaw nanonood ka. Napapanood Okay. kita. Sa mga nakakapanood, alam niyo yan, nagbibigay ako ng cellphone sa live stream ko. Kaya ikaw, kung gusto mo maging part din ng mga stream ko, sa mga giveaways ko, or gusto mo magka-cellphone, o ano pa man, pumunta ka lang sa live stream ko at manood ka lang. Simple lang, ganun lang kadali. Mag-chance ka naman ng cellphone. Hindi lang cellphone. Tsaka hindi ka maliligaw, punta ka lang sa comment section. Punta ka lang sa comment section. Ganun lang kadali yan. Yes. So yun. Okay. Eto, Yun. paano to? Pamimigay ko na to sa Pamigay mo kanila. na, bahala ka na dyan. Pero syempre, huling salita, sa lahat ng mga kaibigan natin, nakilala natin ng mga influencers, sa lahat, hindi lang influencers, artista, kahit sino pa kayo, high quality kung paano siyang gumawa ng kanyang obra maestra. Maniwala kayo sa akin, nakatulong na kayo, and at the same time, this show will succeed. Titingalayin to. Hindi, ito nga kasi yun Boss Bullet. Ang nasabi ko kasi sa sarili ko, matagal akong natigil sa pagko-content. Talagang as in pinag-isipan ko kung ano yung ilalabas ko na makabago. Ang sinabi ko lang sa sarili ko, kung yung dati na nagtatotoo ko sa mga sexy part, yung mga bara-barang content, nagba-viral. 'Di ba? Ano pa itong legacy ko ngayon na
makakatulong sa mga tao. Number one. Makakatulong So ka na. siguro kung mas sinuportahan nila ako sa dati na walang kakwenta-kwentang content, sa tingin ko mas susuportahan niyo ako. Mas dito. dapat yung siyang supportahan nila. Actually, hindi walang kakwenta-kwentang content ko kasi lahat ng Obra Maestro mo, napakaganda ng mga gawa mo. Solid, napaka-solid, syempre. Yun nga, pakiusap ko lang sa inyo, syempre, yung suporta kasi binibigay yan. So, yan, sana supportahan niyo yung show niya. Itong ginagawa niya kasi, hindi lang to para sa kanya, para din sa mga tao gusto niyang matulungan. And then, maraming nangangailangan na pwede niyang matulungan. Actually, tol, sobrang daming pumapasok sa isip ko ngayon na pwedeng i-barter. Yun. Marami. Sobrang dami. Hindi ko muna sasabihin ngayon, pero mas patitindihin ko pa to. Ikaw pa ba? Eto lang, sasabihin ko sa inyo. Mas patitindihin ko pa. Ano ba yung aasahan namin, syempre, di ba? You always aim for the best. Alright, ako nga pala si Kapwet. Nakilala niyo ang loko-loko sa content noon at magbibigay ng inspirasyon sa inyo ngayon. Ito nga pala ang Engkwento ni Kapwet. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no